Hi guys! Dahil medyo madami nanood sa una kong video ay itutuloy ko ang aking pagkukwento. Ito ay tungkol sa kapatid ni Mama na nagpakamatay. Dahil dun pa lang kami nakatira sa bahay nila Lola sa side ni Mama, ay andan pa lang yung panglima niyang kapatid. So bali 7 sila magkakapatid, halos lahat sila ay may mga sarili ng pamilya. At si Tito Roy na lang ang walang asawa at binata pa siya ay dun pa lang siya nakatira kila Lola. Up and down yung bahay nila dahil yung kwarto namin ay sa taas at si Lola naman ay si Tito Roy ay sa baba. May girlfriend kasi si Tito Roy, tawagin na lang natin Ate Yana. Si Ate Yana kasi bata pa, mga 25 taong gulang na, samantala si Tito Roy ay 32 taong gulang. Malayo kasi bahay nila Ate Yana kaya hindi sila gaano nagkikita. Kaya tawag-tawag na lang muna. Ang trabaho kasi ni Tito Roy ay guard lang at si Ate Yana naman ay teacher. Nung time na nagkakalabuan na sila Tito Roy ay bigla na lang hindi nagparamdam si Ate Yana. Naisipan ni Tito Roy na pumunta ng Bulacan para mamit man lang niya si Ate Yana. At sabay magpo-propose ng pagdating niya dun sa Bulacan at nakit niya si Ate Yana na may ibang kahalikan. Hindi na niya ito nilapitan kasi baka maabala niya raw ito. Pag-uwi niya ng bahay ay may dala itong alak. Tinanong naman ta ni Mama kung anong nangyari. So sinabi niya ito sa Mama ko. Binantayan na lang ito ni Mama kasi yun lang tanging paraan niya para mapigilan binabalak niya. So yun na nga, tulog na si Tito Roy at hinayaan na muna ni Mama kasi antok na din siya. Kinabukasan nakita ni Mama yung post ni Ate Yana na engaged na daw siya. Kaya agad naman nagmadali si Mama na hanapin si Tito Roy, pero huli na ang lahat. Ilang days namin hinanap si Tito Roy. Tsaka lang namin nakita nung bumaho yung bodega namin. Dun siya nagpakamatay, yung bote ng iniinom niya yun yung panangsaksak niya sa sarili niya. So hanggang dito na lang tayo guys. Kung gusto nyo pa ng ibang kwento ay e-comment mo lang. Huwag kakalimutang pindutin ang like at follow. Salamat.